Hindi ko sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Dito po tayo sa walong pagpapasalamat. Ginagawa natin tuwing ikatlong linggo dito sa ito, meron yung dito sa pinasa ng ating sinundan. Malalawatin natin sa Roma. Ang hilang sa Lucas, Kapitulo 13, versikulo 22 ay kumbaga, hindi na natin babasahin lahat. Dito po, kung mapapansin natin, yung 20 ko at 30, para siyang kwento. Sa 20 ko, ito yung pangyayari na kung saan mayroong nagtanong. Ang tanong, kakaunti ba ang mga niligtas? Bakit? Ang tanong niya, kung kakaunti, kung marami ba ang maliligtas? Nakapokus siya doon sa kakaunti ba? Ibig sabihin, kahit yung nagtanong, hindi siya sure sa kanyang sarili kung kasama siya. Ngayon, sabi nito, ang ating kagilan, anong sagot niya? Magpilit kayong magsipasok sa pintuan makikot. Kung aralin po natin, pag sinabing pintuan makikot, hindi po siya literal na pintuan na papasok tayo doon. Kasi po, sa dami ng pintuan, hindi natin alam kung alin doon yung makikot at malipag. Ano po ba ang ibig sabihin ng ating dakilang tanong? Ang sinasabing makikot na pintuan, ito yung daan na kung saan papunta sa katotohanan. Kaya siya sinasabing makikot dahil may mga bagay-bagay na kinakailangan natin baguhin sa ating mga pamamaraan ng pamumuhay. Ay may salita, disiplina. Kasi sabi dito ng ating nagilang tayo, marami ang mga sisikap na pumasok at hindi mangyayari. Hindi ba ngayon, napakarami ng mga sikap, religious group, congregation, na ipinapangaral ang salita ng Diyos. Pero po, pagdating po doon sa gawa, hindi po sumasang-ayon yung sariling gawa ng mga tagasunod sa mga simbahan, komunigasyon, doon sa aral o itinuturo na Ebanghelyo. Kaya sabi dito, marami ang nagsisikap at na pumasok at hindi mangyayari. Ano na ibig sabihin dito? Halimbawa, tayo, aktibo sa pagsimba, aktibo tayo sa pananalangin, aktibo tayo sa lahat ng aktibidad sa simbahan. Kasama tayo doon sa mga nagsisikap na nakapasok. Pero hindi nangyayari. Bakit? Meron kasi tayong dating kaugalian, dating nakasanayan na hindi natin maiwan-iwan. Ano-ano mga ito? Unang-unang, ugali. Nagsisimba na, pero hindi pa rin matino ang ugali. Madamot pa rin, madaya pa rin, nanlilipat pa rin, naninira pa rin. Kumbaga, yun ang humahatak sa atin upang sa ganon, hindi natin masunod yung pagpasok sa pinto ang makikot.
Nang ibig sabihin dito, kinakailangan natin isakripisyo yung mga layaw natin, yung nakasanayan natin, na kinalakihan natin mula pa nung dati na hindi pa natin nakikilala si Kristo. Minsan ang nagiging dahilan, papasok ka sa isang grupo ng mananampalataya, nagiging pamamaraan lang yung bautismo para mapaanin. Paramihan ng membro. Pero kung nangyayari, kung hindi nagbabago, halimbawa, kung nag-member, sisimba ng linggo, tama sabi na ni Tayo, magsisimba sa umaga, pag gahapon, nasa sabungan. Kung ano nangyayari ito, hindi makakasapin na pintuan, kundi kinakailangan natin isakripisyo ang lahat ng ating nakasanayan. Kasi halimbawa, nananaral ako ng salita ng Diyos. Pag-uwi ko sa bahay, nagtataya naman ako sa waiting, useless din. Nagsisikap akong maligtas, pero hinahatak naman ako ng laman para dayain, para makasunod doon sa layaw nito. Ito po yung kinakailangan natin sundan, yung disiplina na dapat isinasagawa natin. May mga bagay-bagay na nakasanayan tayo na kinakailangan natin isakripisyo. Ano-ano pa yan? Halimbawa, yung pag-uugali na lang. Kung sabihin natin palagasalin tayo, pero bastos naman yung bunganga, useless pa rin. Mahilig tayo magsimba, pero naninira tayo sa kapwa, baliwala tayo. Kaya kinakailangan nito, ang tinuturo kasi dito ng ating kanilang Panginoon, yung pagpasok doon sa buhay na dapat matino na kung saan yung aral na ating binabasa, pinapakinggan, na mga pinapaliwanag sa bawat araw ng pagsamba, unti-unti natin yan i-apply sa ating buhay. Kapag yan po ay naisasagawa na natin, hindi naman po kasi yan biglaan. Na totoo nga, nagsisikap tayo na mapabuti, maging banal, maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi po pasihan yung pagiging aktibo sa simbahan. Kasi po, kung titingnan natin, sabi dito sa Santiago, anong sabi sa tunay na religiyon? Ang tunay na reliyon at walang tungi sa harapan ng Diyos ay ito: dalawin ang mga hila at mga babaeng bao sa kanilang kahirapan. Sa mga tuwid, meron tayong tungkulin na yung mga walang-wala ng ibang inaasahan, yung mga ulila o bao, na wala ng ibang inaasahan maliban sa Diyos, dapat kasama tayo doon sa tumutulong sa kanila. At ano pa yung isa? At pag-ingatan, walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Kasi po, iba po kasi ang nakasanayan natin isa doon sa itinuturo ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kung titignan po natin, mayroon mga bagay na kinakailangan natin baguhin para makabilang tayo doon sa pumasok na sa makinig ng pintuan. Lahat tayo nagsisikap. Siguro naman lahat na tayo nananalangin dito, walang pake. Pananalangin natin na yan, makakatulong po yan sa atin. Pero mas higit na idalangin natin na ang ating sarili mabuto natin. Na ang ating sarili dapat manguna yung spiritual na kalagayan, hindi yung kita ng laman. Kasi po, nahihikaya tayo nito. Ito po ang nagdadala sa atin upang sa ganun hindi masunod ang kalooban ng Diyos. Lahat tayo nagsisikap na maligtas. Pero ang problema, nagiging dalawa yung nilakakaran natin. Akala natin, matuloy na tayo, akala natin maayos na yung lakad natin papunta sa katwiran. Pero ang problema, hinihatak tayo nitong mga pagkakaan na mayroon tayo.
Ito yung maluwag na pintuan. Yung kapag pinagsasabihan, ayaw niyang makinig, kundi pasuway. Ito yung maluwag. Pero kapag mayroong nagsasabi, kaibigan, kapatid, huwag mong gawin yan. Kapag ayaw makinig, ayaw niya ng pintuan pag-ito. Ayaw niya ng pagdidisiplina. Ayaw ng pagtutuwid. Ang gusto niya malaya siya. Walang kang pakialam sa akin. Totoo, nagsisikap tayo. Parang ang nangyari nito, naging palatandaan na lang na malaki tayo kasi totoo may natindas tayo. Pero ang pag-iingatan po natin yan, yung nag-iisa natin kaluluwa. Saan ba siya papunta pagkatapos na tayo ay mamatay? Kasi po, tatlo yung sangkap ng katawan ay ng tao. Katawan, kaluluwa, at espiritu. Yung katawan, nandun yung mga layaw, yung nakasanayan niya, yung turo na kinalakihan niya, yung mga pag-uugali, naroon yan lahat. Pero yung nasa ng espiritu, magsimba ka, makinig ka ng Ebanghelyo, manalangin ka. Alin ba doon ang mas nananalig? Yung nasa ng naman, o nasa ng espiritu. Ngayon, kung mas mananaig yung nasa ng naman, yung pagiging madaya, yung tinatamad magsimba, ayaw makinig ng Ebanghelyo, tapos nagmamalaki, nagmamataas, nagmamakuri, at kung ano-ano pang mga pita ng laman ng nasusunod, sayang yung pagnanasa natin. Gusto sana natin maligtas. Pero nadadala tayo ng pilitan ng danas. Kaya ngayon, yung espiritu natin umiiyak. Gusto niya yung kaluluwa na narin sa ating kaluluban. Itong kamalayan natin, masama sa doon sa kaligtasan. Na pinangako ng ating dakilang Panginoon na dapat sana'y maligtas. Pero po, kung nakadala tayo ng pila ng laman, magiging useless po ang ating mga nagsamba, ang ating mga pananalangin. Ngayon, pagdating dito sa 25, halimbawa, dumating na yung kapanahunan na tayo ay namatay na. Nag-aantay na rin ng pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Sabi dito, kung nakatindig na ang puno ng sangbahayan, nasa panahon na ng paghatol. Sabi dito, at mailapat na ang pinto. Kumbaga, hindi na po uupra yung mag-apila. Kasi sabihin natin, tumulong naman ako sa may karamdaman. Nangaral ako ng ibang video. Nagpagaling ako. Ngayon, wala na pong chance para i-consider yung mga bagay-bagay na inaapila natin. Kaya ang pinag-uusapan natin dito, totoo, nandito tayo nabubuhay pa sa sanlibutan. Ang pinaka-importante dito, para masunod natin yung kalooban ng Diyos. Simula ngayon, pag-aralan na po natin, ayusin ang ating mga pamumuhay. Hindi po yan para sa inyo, kasama po ako dyan. Sapagkat lahat tayo ay nadadala ng kita ng naman. Kinakailangan natin, tuturuan natin ang ating sarili na dapat yung Ebanghelyo, halimbawa, ako nagbabasa ng Ebanghelyo, ipinapangarap ko, kasama ako sa tagapakinig, na dapat yung baguhin ang sarili, upang sa ganoon, maging kalugod-lugod din ako. Na hindi masayang yung pabalik-balik ng templo, yung sipag sa pagmimisyon, at kung ano-ano pa man na ginagawa natin, na sana sa pagdating ng panahon, sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, na-secure din natin ang ating nag-iisang kaluluwa kung saan siya papunta. Tatanggap ba siya ng buhay na walang hanggan doon sa kaliwalhatian ng ating dakilang Panginoon? O doon sa kadiliman, sabi nito, nandun na nga ang pagtanis at paggangamit ng mga ngipin. Sabi dito sa 30,
narito may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli. Malawak ang kahulugan nito. Meron tao, bagong pasok pa lang sa paglilingkod, isinaayos niya na ang buhay. At meron ng tao, matagal na sa paglilingkod, ganun pa rin yung ugali. Ganun pa rin yung attitude. Wala pa rin pagbabago. Kaya ang mangyayari po niya, mas lamang pa yung mga nahuli na nauna sapagkat minsan lang dumating sa kanya na mapakinggan ang salita ng Diyos at nakita ang tunay na pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kaya huwag natin tayo na masarahan tayo. Ito yung panahon na habang bukas pa, hindi pa dumarating yung paghuhukom, dahan-dahanin na natin ang pagtutuwid sa ating sarili. Kasi ang target natin dito sa pagiging ganap, perfection. Hindi natin yung pinagsikapan natin. Para sayang yung mga nakaraan ko, yung mga nakaraang panahon na palagi yung mga nakaraang panahon na aktibo tayo sa pananalangin tayo basa. Pero ang sabi dito, magpilit kayo. Hindi kinakailangan sabihin ni Brad Moises na isiksikan ipilit. Tayo mismo ang pipilit sa ating mga sarili upang sa ganon. Kasi tayo po ang nagdaanan ng buhay natin. Hindi yung ibang tao. Kaya tayo rin ang magsasagawa ng pagpapasya. Dapat mo na ang umpisan ngayon? Usa ka na. Ngayon, kung umpisan natin ngayon, ito na yung panahon na kung saan nililiwanag dito na magpilit na tayong pumasok sa makikot na pintuan. Kung may mga unang nagsisita, tayo ang ating mga kapatid. Pakinggan natin yan. Ikagaganda yan. Ikasusulong yan. Ikatutuwid yan. Dito na yung makikot na pintuan. Meron ng limitasyon ang ating mga pang-araw-araw na ginagawa. Kung dati, nagsusugal tayo ngayon hindi na. Dati nagtatayo tayo sa luto ngayon hindi na. Ito na yung makikot. May mga limitasyon na bawal na pala yan, bawal na ito. Bawal na pala manira, bawal na pala mandibat, mandaya, kung ano-ano pa man. Sapagkat nandito tayo, gusto natin pagkaroon ng bunga ang ating mga kasipagan upang habang bukas pa ang pintuan, matalayo tayo makapasok sa tinatawag na pangako na natin nakilang tayo na kung maaabot sana lahat tayo ay maligtas. Pero meron tayong kalaban. Hindi natin kalaban ng ating kapwa, hindi sarili natin ang kalaban natin. Nananalangin tayo minsan, tinutulungan natin. Nakikinig tayo ng ibang milyon minsan, ayaw natin